Dear IFM, kung minsan, meron pa rin tayong mga hinaing sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. At hindi ibig sabihin noon na hindi natin kinikilala at ipinagpapasalamat ang mga naitulong nila sa atin. Ako nga pala si Evelyn, 23 years old at matagal ng listener sa inyong programa. Sa mga panahong nalulungkot ako o kaya naman ay kailangan ko ng mapaglilibangan, ang Dear IFM ang nagsisilbing kasama ko. Magaganda kasi talaga ang mga kwentong naririnig ko dito. Meron kasi akong matinding pinagdadaanan ngayon na tingin ko malaki ang maitutulong sa akin na pagpapadala ng aking kwento sa inyo. Sisimulan ko ang kwento kong ito noong namasukan ako bilang isang kasambahay. Evelyn, ito ang magiging kwarto mo habang nandito ka sa amin ha. Pasensya na at medyo magulo pa dito. Pero tingin ko naman may mahihigaan ka pa naman dito eh. Evelyn, narinig mo ba yung sinabi ko? Sorry, ano po yun? Ang sabi ko, may pwede ka pa namang mahigaan dito. May banig dyan na magagamit mo pansamantala. Ganun po ba? Sige po. Pasensya na Myra, ganyan talaga ang anak ko. Minsan kung ano-ano na lang yung iniisip niyan kaya nakatulala. Hay nako Rene, kapag nagsimula na siya dito, hindi pwedeng ganyan si Evelyn. Paano na lang kung marami akong iuutos sa kanya? Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko tong si Evelyn. Ikaw naman kasi anak. Makinig ka kapag kinakausap ka, nakakahiya tuloy sa magiging amo mo. Sorry po. Okay lang. Pagtiyagaan mo muna tong kwarto ha. Kapag may oras na ako, tutulungan naman kitang magayos dito para mas maging komportable ka. Hindi na kailangan yun, Myra. Kaya na ng anak ko yan. O sige, pero kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin ha? Sige po Ate Myra. Maiwan ko muna kayo dito para makapagpahinga kayo. Rene, dito ka na ba matutulog ha? Bukas ka na bumiyahe at gabing-gabi na. Kung hindi naman nakakahiya sa inyo. Aba, oo naman. Ano ka ba? Sige na, magpahinga muna kayo tapos tatawagin ko kayo kapag kakain na ng hapunan. Sige. Maraming salamat sa lahat, Myra. Walang anuman yun. Kailangan ko rin naman kasi talaga ng makakatulong sa akin dito sa bahay. O siya, magluluto na muna ako ha? Oh, Evelyn, nakita mo naman, mabait yung amo mo. Tingin ko naman wala ka nang magiging problema dito, ano? Mukhang mabait nga po si ate. Kaya nga sulitin mo na yung pahinga mo ngayon. Dahil bukas, magsisimula ka na sa pagtatrabaho mo dito. Ako ayoko mapahiya ka sa ate Myra mo. Pero tay, ano na naman? Wala na ba talaga tayong magagawa? Baka naman pwede pa tayong umurong. Mag-isip na lang po tayo ng ibang paraan para kumita tayo. Evelyn, pinag-usapan na natin to eh. Pero tay, hindi sa sinusuway ko kayo. Pero gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral eh. Alam ko anak. Pero sana maintindihan mo na walang-wala tayo ngayon. Kakamatay lang ng nanay mo. Biglang tinanggal din ako sa trabaho. Paano ko kayo bubuhay ang magkakapatid? Sabihin mo nga sa akin. Ikaw na nga lang yung maaasahan ko eh. Baka naman po may ibang paraan pa para matulungan ko kayo. Huwag lang po akong magtrabaho dito. Wala nang ibang paraan, Evelyn. Wala na akong ibang maisip na pwedeng gawin kung hindi ang asahan na matulungan mo yung pamilya natin. Kalimutan mo na yung pangarap mo dahil hindi yan ang kailangan natin ngayon. Maging masunurin ka na lang sa amo mo at wala tayong magiging problema, okay? Ang sabi sa akin ni tatay, malayo kamag-anak daw namin si Ate Myra kaya hindi siya nag-aalala para sa akin dahil alam niyang magiging maganda ang pagtrato nito sa akin. At tama naman si tatay, bilang amo ko, napakabait sa akin ni Ate Myra pati na rin ng asawa niya sa akin. Kung minsan, napapagalitan nila ako kapag meron akong mga pagkakamali pero bukod pa doon, wala naman akong maireklamo tungkol sa kanila. Yun nga lang, nangihinayang talaga ako sa nangyayari sa buhay ko. Hindi ko minamaliit ang pagtatrabaho ko bilang isang kasambahay.
Pero alam kong mas gaganda ang buhay ko at mas may matututunan pa ako kung makakapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya naman kahit nakakahiya, inipon ko na ang lahat ng lakas ng loob ko para sabihin na sa amo ko kung ano ba talaga ang gusto ko. Bukas maglaba ka ng maaga ha pagkahatid mo sa mga bata. Kailangan namin ng kuya mo lalong-lalo na yung mga pang-alis namin. May lakad kasi kami sa Sabado. Sige po ate. Pagkatapos, mag-iiwan ako ng pera sa'yo kasi baka dumating na yung in-order ko na matagal ko nang hinihintay. Ilalagay ko dyan sa mesa sa sala ha? Opo, doon na lang ate para hindi mahalo sa iba yung pera. Pag nakita ko na yung pera doon, alam ko na yun. Isa pa nga pala Evelyn, magluto ka na rin pala bago matulog para hindi tayo nahihirapan sa umaga bago kami pumasok. Sige po ate, hindi pa naman po ako inaantok. Iniisip ko lang kung ano pa ba yung ibibilin ko sa'yo. Teka, mukhang wala naman na. O sige na, magluto ka na at pagkatapos magpahinga ka na. Ate, may gagawin ka pa ba? Wala naman na. Magpapahinga na rin ako at pagod ako galing sa trabaho. Yung kuya mo nga andun sa kwarto natutulog na eh. Hindi man lang ako hinintay. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Bakit mo tinatanong kung may gagawin pa ako? Ano po kasi, ate, wala po. Di bali na lang po, sa susunod ko na lang po sasabihin sa inyo. Ay nako, Evelyn. Kung may sasabihin ka sa akin, ngayon mo na sabihin. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ang tagal-tagal mo nang nandito sa bahay namin eh. Hindi ko po kasi alam kung paano sasabihin sa'yo ate, pero sige po, maglalakas loob na po ako. Gusto mo na bang umalis dito sa amin? Ay hindi po, hindi naman po. Kung ganun, tungkol ba saan to ha? Ate, alam niyo naman po na gusto ko po talagang mag-aral ulit, diba? Oo naman. Bakit? Ilang beses na rin po kasi ako nagsabi kay tatay, kaya lang ayaw niya po kasi talaga. Intindihin mo na lang ang tatay mo at alam mo namang hirap kayo ngayon, di ba? Kung may pera naman siya, sigurado ako, pag-aaralin ka nun. Yun na nga po. Kaya nga po may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Teka, parang alam ko na kung ano yung sasabihin mo. Ate Myra, baka pwede naman kayo na ni kuya yung magpaaral sa akin. Sinasabi ko na nga ba eh. Magtatrabaho pa rin naman po ako dito. Isasabay ko po sa pag-aaral ko. Evelyn, naiintindihan kita. Sino ba namang tao ang ayaw makapagtapos sa pag-aaral, hindi ba? Ate, ang ibig niyo po bang sabihin, pumapayag po kayo ate? Pag-aaralin niyo na po ba ako? Pasensya ka na ha, pero hindi ko mapagbibigyan yung gusto mo. Ano po? Evelyn, ganito, hindi ka naman naiba sa akin eh. Alam mong mahalaga ka rin para sa amin dito. Gagawin ko ang lahat para matulungan kita at ang pamilya mo. Pero sana, naiintindihan mo rin na hindi naman din kami mayaman. Kaya kong magbigay ng pera pero yung sapat na sahod mo lang. Pero hindi para sa pag-aaral mo. Pero ate, kahit huwag niyo na pong ibigay yung sahod ko. Kahit tulungan niyo na lang ako ni kuya na makapag-aral ako. Hindi po pwede yung ganun, Evelyn. Kaya ka nga nagtatrabaho dito sa amin para may maipadala ka sa tatay mo at sa mga kapatid mo, hindi ba? Kakalimutan mo na lang ba sila para sa pag-aaral mo? Pero ate Myra… At isa pa, Evelyn. Kailangan kita dito sa bahay. Kaya nga ako kumuha ng kasambahay eh. Dahil kailangan ko na makakatulong sa amin at magbabantay sa bahay at sa mga bata habang wala kami ng kuya mo. Kapag nag-aaral ka na, paano mo magagawa yun, di ba? Kakayanin ko po ang lahat ate. Magagawan ko po yan ng paraan basta pag-aralin niyo lang po ako. Evelyn, wag nang matigas ang ulo, okay? Makinig ka sa akin. Hindi ka namin kayang pag-aralin. Malinaw yan. Sana maintindihan mo na wala kaming iisipin para sa'yo kung hindi kung ano lang ang makakabuti sa'yo. Huwag naman sanang sasama ang loob mo. Ayoko sanang maramdaman, pero aminin kong naging masama rin talaga ang loob ko
sa mga sinabi sa akin noon ni Ate Myra. Alam ko namang hindi niya intensyon na saktan ng damdamin ko at hindi ako pagbigyan sa gusto kong mangyari. Pero napakahirap lang natanggapin na hindi sa akin maibigay ang simpleng hiling ko. Pinilit ko na lang na kumbinsihin ang sarili ko na wala na ako magagawa kung hindi sundin sila. Mananatili na lang siguro akong kasambahay buong buhay at hindi ko na matutupad ang mga pangarap ko. Pero hindi ko akalain na darating din ang oras na merong isang taong makapagpapalinaw sa akin ng lahat. Isang taong magtutulak sa akin na mag-isip at questionin ang mga ginagawa sa akin ng mga taong nasa paligid ko. Uwi na ako. Kailangan ko pang magsaing. Magluluto pa ako. Huwag ka na munang umuwi. Maaga pa naman oh. Ang lagay parang pumunta ka lang dito para sa 5 kilong bigas. Bakit? Ano pa bang gagawin ko dito? Syempre. Hindi sasamahan mo yung boyfriend mo. Ikaw talaga Tumigil-tigil ka nga dyan, Sunny. Di nga alam ni Ate Myra yung tungkol sa atin Bakit ba kasi ayaw mo pang sabihin sa kanya na may boyfriend ka na? Wala namang masama Basta, ayaw nila ni Kuya. At kailangan kong sumunod. Kapag nalaman nila mahirap na, baka mamaya makarating pa kay tatay. Lagot ako dun. Ayaw ka na nga nilang pag-aralin, di ba? Pati ba naman pagbo-boyfriend, ayaw nila. Nakakainis ka naman, pinaalala mo pa. Uy, bakit naman bigla kang sumimangot dyan? Huwag ka naman ganyan, Evelyn. Ang saya-saya ng buhay, oh. Gusto ko yung masaya ka lang. Isang ngiti naman dyan, oh. Uy, yan. Ganyan nga. Alam mo, kung wala ka sa buhay ko, baka hindi ko na to kakayanin. Ano ka ba? Okay lang yan. Saka, ang ganda ng mga ngiti mo ngayon, ha. Unique toothpaste kasi yung gamit ko with Max Protect formula, Max Alaga, Max Protectado with Unique. Okay pala yung toothpaste na binibili ng amo mo. Pero sana, okay din yung ugali niya. Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa amo ko. Bait-bait nga sa akin ni Ate Myra Mabait ba yun? Ayaw ka nga niyang pag-aralin Hindi nga raw kasi nila kayang mag-asawa. Iniintindi ko na lang kahit masakit para sa akin. Sus, kalokohan. May pera yung mga yon. Kung talagang gugustuhin nila na tulungan ka, sigurado akong kayang-kaya nilang gawin yun. Alam mo, madamot lang talaga sila. Uy, hindi naman siguro sa ganun, Sunny. Nako, saka alam mo yung tingin ko sa kanila, ha? Ayaw ka lang nilang makapag-aral kasi matututo ka. Makakapalag ka sa kanila kung sakaling may gawing mali sila sa'yo. Alam mong gusto nila, maging alila ka sa kanila habang buhay. Ayoko namang pag-isipan ng mga amo ko ng ganyan. Lalo na si Ate Myra. Nako, baka pwedeng huwag kang magpauto dun. Ginagawa niya lang yon para hindi ka maginala sa kanya. Kita mo naman ayaw niyang ibigay yung gusto mo. Tandaan mo to kahit nire-respeto mo pa yung taong yon, walang ibang pwedeng pumigil sa atin sa mga gusto nating gawin. Kung ganon, ano yung dapat kong gawin? Gusto ko lang naman kasi makapag-aral. Di, huwag kang matakot sa mga amo mo. Sunny, hindi ko kasi kayang gawin yan. Wala kang hindi kakayanin para makuha mo yung gusto mo, Evelyn. Yang amo mo nga, nakakaya niyang tanggihan ka para lang hindi siya gumastos. O di dapat ganun din yung gawin mo sa kanya. Huwag mo nang alalahanin kung anong iniisip niya. Kasi ang totoo, wala siyang pakialam sa'yo. Ang masasabi ko lang, brutal talaga magpaliwanag ang boyfriend ko. Nakilala ko si Sunny noong minsang bumili ako sa bigasan kung saan siya nagtatrabaho. At nainis pa nga ako noong una sa kanya dahil hindi ko pa nagugustuhan noon kung paano siya magsalita. Sa kung ano man dahilan, kahit naiinis ako sa kanya, paulit-ulit pa rin akong dumadaan sa bigasan nila tuwing pupunta ako ng palengke. Hanggang sa naging mag-boyfriend na nga kami. Laging itinuturo sa akin ni Sunny na huwag mahiyang sabihin kung ano ba talaga ang naiisip at nararamdaman mo sa ibang tao. Dapat malakas ang loob mo at hindi ka na dapat nag-aalala pa sa kung ano pa ang iisipin nila sa'yo. At hindi ko maiwasang mapaisip sa mga sinabi ni Sunny tungkol kay Ate Myra. Nagpapasalamat ako sa mga nagawa niya para sa akin. Pero
hindi ko rin may pagkakailang parang pinipigilan nga niya na mapaunlad ko rin ang buhay ko. Nang dahil sa tulong ni Sunny, nakahanap na rin ako ng pwedeng paraan kung paano ko maipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Kaya kahit kailan, magmula noong maging boyfriend ko siya, wala akong nakitang issue kay Sunny at alam kong maganda talaga ang intensyon niya at gagawin niya talaga ang lahat para sa akin. Yun nga lang, dahil nga sa brutal siyang makipag-usap sa ibang tao, may mga hindi talaga nakakaintindi sa kanya at kung minsan ay may nakakaaway pa siya. Iilan lang kaming kilala kung ano talaga ang ugali niya. Kaya naman noong kinumbinsi niya ako na umalis na ako sa amo ko, pinagkatiwalaan ko siya dahil alam kong hindi naman niya ako ipapahamak. Malaki ang utang na loob ko kay Ate Myra pero kailangan ko nang gawin kung ano ang tingin kong karapat-dapat para sa akin. Napatulog ko na po yung mga bata. Oh, mabuti naman. Teka, nagawa ba nila yung mga assignments nila? Opo ate, tinulungan ko na po silang matapos yung mga assignments nila para bukas, hindi na tayo naghahabol. Ay, salamat naman kung ganon. Mabuti na lang talaga at matalino ang Ate Evelyn nila. Hindi naman ate, may konting alam lang po. Ano ka ba? Matalino ka, Evelyn. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Meron naman po. Kaya lang, yung ibang mga tao lang po yung walang tiwala sa akin. Ha? Sino-sino naman yung mga taong yun? Wala po. Kalimutan niyo na lang po yung sinabi ko. O sige, magpahinga ka na at maaga pa tayo bukas. Ate, pasensya na po kayo ah. Alam kong gabi na po at sigurado po ako na gusto niyo na rin pong matulog. Kaya lang, ate, gusto ko lang po kayong makausap. Tungkol saan na naman yan? Tungkol sa pag-aaral ko po, Ate Myra. Evelyn naman, hindi ba napag-usapan na natin yan? Opo ate, naiintindihan ko po na hindi niyo po ako kayang pag-aralin. Pero ate, gusto ko talaga at nakahanap po ako ng paraan kung paano ko magagawa yun. Anong paraan naman yung naiisip mo? Meron po kasi akong naging kaibigan na may kakilala na may-ari ng laundry shop. Ngayon po, mabait daw po yun, malaki magpasahod, at saka pinapayagan din daw niya na mag-aral po yung mga nagtatrabaho sa kanya. Teka, ano yung sinasabi mo sa akin? Gusto mong mamasukan dun sa laundry shop na yon? Opo sana. Evelyn, binabalak mo na bang umalis dito? Iiwan mo na ba kami? Ate Myra, ayoko po sanang gawin yun. Pero ito lang talaga yung naiisip kong paraan para makapag-aral ako eh. Sana maintindihan niyo po ako. Teka, ano bang nagawa naming masama sa'yo ng kuya mo? May nasabi ba kami na nakasakit sa loob mo? Napapasobra ba kami kapag napapagalitan ka namin? Ay, ate, hindi po. Wala pong ganun, ate. Mahirap din po para sa akin tong desisyon na to, pero gusto ko lang po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kung may iba nga lang pong paraan para hindi na ako umalis dito, gagawin ko po eh. Sigurado ka na ba dyan? Yan na ba talaga yung desisyon mo? Opo ate, sigurado na po ako. Wala na ba akong magagawa para magbago yung isip mo? Wala na po talaga ate, sorry po. Di kung ganun, ano pa nga bang magagawa ko? Kung talagang buo na yung desisyon mo, yun lang. Baka mamaya nabibigla ka lang. Pero ikaw ang bahala. Hindi ka naman namin pwedeng pilitin na huwag umalis eh. Kung talagang ayaw mo na sa amin sana lang hindi mo pagsisihan yung naging desisyon mo. Napagalitan ako ng tatay ko noong nalaman niya ang ginawa kong pag-alis kay Ate Myra. Pero noong sinabi ko na makakapagpadala pa rin naman ako ng pera sa kanya, tumahimik na siya. At malaking pasasalamat ko talaga sa bagong amo ko. Hindi sa kinukumpara ko siya kay Ate Myra, pero tinutulungan niya talaga akong makapag-aral habang nagtatrabaho ako sa laundry shop niya.
Sa mga araw na wala akong pasok ay saka ko naman nagagawa ang trabaho ko sa kanya. Wala na ako ipagpapasalamat pa. Nakakapag-aral na ako. Nakakatulong pa ako sa pamilya ko. Pero hindi ko akalain na darating din ang oras na mukhang mapapahamak din ako sa pagtatrabaho ko dito. Oh, mukhang blooming ngayon ng girlfriend ko ah. Ano, kamusta naman yung trabaho mo dito? Ito, okay naman. Ilang oras na lang magpapahinga na ako. Tapos mamaya, magre-review. Bukas kasi pasok na naman eh. Bakit parang nagre-reklamo ka yata na may pasok ka bukas? Uy, hindi ah. Siyempre, masaya ako sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Nakakapagtrabaho ko at the same time nakakapag-aral pa ako. Ang tagal ko rin inasam to, Sunny. Salamat ha. Kung wala yung tulong mo, hindi ko to magagawa. Ano ka ba? Siyempre naman, lahat gagawin ko para sa my loves ko. Ikaw talaga? Uy, bakit nandito ka pa? Baka mamaya tumakas ka na naman sa trabaho mo ha. Uy, hindi ah. Nagpaalam ako na pupunta ako dito. Gusto ko itang makita eh. Napansin ko kasi lalong kumikinis yung my loves ko eh. Sabihin mo nga, anong sikreto mo? Ah, yan ba? White Rose Papaya Soap with Vitamin B3. Papaya putiin as early as 7 days with regular use. Ah, yan pala yun. Sige nga, makabili nga para kuminis din ako. Sige lang, subukan mo lang. Sige. Evelyn? Ikaw ba yan? Teka, Ate Dali? Uy, kumusta na po? Okay naman. Ang tagal natin hindi nakita. Teka, dito ka na pala nagtatrabaho? Oo nga po eh. At saka ngayon po, nakakapag-aral na rin ako. Tinutulungan kasi ako nung amo ko dito sa pag-aaral. Aba, edi bongga yan ha? Kaya pala hindi na kita nakikita kina Myra. Uy, alam mo, na-miss kita. Sobra. Ako rin po. Na-miss ko rin po kayo. Pero bakit kailangan mo umalis doon? Mabait naman si Myra Ano po kasi? Siya nga ho yung dahilan kung bakit umalis yung girlfriend ko dun eh. Evelyn, boyfriend mo to? Opo. Ano ba nangyari, iho? Bakit umalis si Evelyn doon? Eto ho kasing si Evelyn, gustong gusto niya talaga makapag-aral. Ang tagal ng panahon na nagtatrabaho yung shota ko sa kanila eh. Aba, ayaw ho nilang pag-aralin. Ganon? Ay, Evelyn, totoo ba yan? Oo po, totoo po eh. Ay, naku, grabe. Grabe yan, ha? Grabe talaga, ha? Bakit naman ayaw ni Myra na mag-aral tong si Evelyn, ha? Pasingit lang po ah. Ang dahilan ho daw kasi, wala daw pong magbabantay sa bahay nila. Yun po yung sabi ng amo niya. O, di ba? Tama ako. Parang ginagawa nilang aso tong jowa ko eh. Tapos, ano po yung sinasabi ng amo mo sa'yo, ha? Ha? Ewan ko eh, hindi ko na matandaan. Di ba ang sabi nun, kung mag-aaral ka, hindi ka daw nila pasaswelduhin. Anong ipapadala mo sa tatay mo nun at saka sa mga kapatid mo? Na kapag nag-aral daw siya, ibig sabihin nun, makasarili siya at kinalimutan mo na yung pamilya mo. Di ba yun yung sabi sa'yo? Ganyan na ganyan yung sinabi sa kanya nun. Opo, parang yun nga. Oo nga, yun nga yung sinabi niya. O, di ba? Di ba? Para lang hindi mapag-aral yung kasambahay nila, kinokonsensya pa nila. Ginamit pa yung sariling pamilya. Pero ba namang matinong amo na ganun? Ay, naku ha? Ganyan pala yung nangyari. Teka, hindi ko akalain na may pinagdadaanan ka palang ganyan nung kay Myra ka pa, ha? Ay, teka, mukhang okay na rin siguro na nandito ka na. Nakakapag-aral ka pa. Alam mo ha, iha, pagbutihin mo na lang dito at mag-aral kang mabuti. Yun ang unang beses na napagsabihan ko siya at naramdaman kong pwede ako mapahamak sa ginawa ni Sunny noong mga oras na yon. Mahirap na kapag nakarating kay Ate Myra, nag-iusapan namin ni Ate Dali. Siyempre, hindi ko naman intensyon na palabasing masama siya dahil naging mabuting amo naman talaga siya sa akin. Pangit man pakinggan dahil napasobra o naging eksaherado na yung kwento ni Sunny. Pero wala rin ako nakikitang mali sa mga sinabi niya. Naguguluhan na talaga ako pero umaasa lang ako na sana hindi na lang makwento ni Ate Dali sa iba kung ano ang napag-usapan namin. May balak pa naman akong dumalaw at kumustahin ang dating amo ko.
Myra! Kamusta na? Anong ginagawa mo dito? Dumadalaw lang po ako dito. Kamusta na ate? Okay naman kami dito. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Sige, pasok ka. Nasaan na po yung mga bata ate? Umalis. Si kuya po ate, nandito po ba sa bahay? Umalis din. Ate, ang napapansin ko lang po, magmula nung dumating ako dito, parang ang lamig-lamig mo po sa akin. May problema po ba tayo? Ako, walang problema. Baka ikaw. Ate Myra, wala naman po akong problema. Hindi eh. May problema ka sa akin, Evelyn. Hindi ko alam kung ano ba ang naging kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to. Ha? Hindi ko po kayo maintindihan ate. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang galing mo rin eh, no? Nagmamaang-maangan ka pa? Ate Myra, hindi ko po talaga alam kung anong sinasabi ninyo. Talaga lang ha? Sigurado kang hindi mo alam? Ganyan pala ang ugali mo. At kung ano-ano yung sinasabi mo kapag nakatalikod ako? Ate, pwede po bang ipaliwanag ninyo sa akin ano po bang nangyayari? O sige! Kunwari hindi mo alam. O ano to nakakarating sa akin na sinabi mo kay Dali na ayaw kitang pag-aralin, ha? Totoo ba yon? Ho? Narinig mo yung sinabi ko, Evelyn. Totoo bang sinabi mo na ayaw kitang pag-aralin, ha? Para magbantay ka lang ng bahay? Opo, totoo po yun. Hayop kang babae ka? Pinagkatiwalaan pa naman kita. Pero ate, yun din naman po talaga yung sinabi ninyo eh. Huwag po kayong magalit sa akin. Paano hindi ako magagalit? Eh pinalabas mo na inaalila kita dito. Hindi naman po sa ganon. Anong hindi, ha? Tapos sinabi mo pa raw na ginamit ko pa yung pamilya mo sa'yo? Ate, pasensya ka na ha. Pero yun naman talaga yung nangyari, di ba? Anong sinabi mo? Nasabi ko lang kung ano yung alam kong talagang nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun na may intensyon po akong siraan kayo sa ibang tao. Yun na nga mismo yung ginawa mo eh. Ang kapal ng mukha mo, Evelyn. Pagkatapos ko kayong tulungan ng tatay mo, ito pa ang igaganti mo sa akin. Ate Myra, sorry. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Nagpapasalamat po ako sa mga ginawa ninyo sa akin. Tumigil ka na! Hindi na ako makikinig sa isang ahas na katulad mo. Walang utang na loob. Maninira ng ibang tao. Ingrata! Ate, hanggang ngayon, tumatanaw pa rin ako ng utang na loob sa inyo. Huwag niyo naman po akong pagsalita ng ganyan. Bakit? Masakit ba pakinggan, ha? Ginusto mo yan eh. Kaya dapat tanggapin mo na lang. Alam mo kung bakit ka nasasaktan, ha? Kasi totoo lahat ng mga sinabi ko. Ingrata ka eh. At ang mga katulad mo, mga walang kwentang tao. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Marami na akong mga pinagdaanang hirap sa buhay. At marami na rin akong mga narinig na hindi magagandang salita galing sa ibang tao. Pero ito na siguro ang pinakamasakit at pinakamahirap tanggapin sa lahat. Ang masabihan na ingrata ng dati kong amo na nirerespeto at pinapahalagahan ko. Sinubukan ko pa rin ipaliwanag sa kanya na hindi ko intensyon na siraan siya. Pero hindi na talaga siya nakikinig. Pakiramdam ko, parang nawalan ulit ako ng magulang. Napakasakit mga idol. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyayari ngayon sa buhay ko, pero dahil sa nangyari sa amin ni Ate Myra, aminin kong merong parte sa akin na parang gusto kong maibalik ang oras para maayos ko na ang lahat sa amin. Alam kong may mga taong magagalit sa akin at hindi ako maiintindihan. At nirerespeto ko yon. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat, Evelyn. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes.
O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.